in the history of the Philippines. Si Tatay Digong lang ang nagdoble ng sweldo nila. Ilang presidente na po ang dumaan sa Pilipinas. When Tatay Digong entered Malacanang, first priority niya ang ating mga kapulisan. Dahil naniniwala si Tatay Digong na ang mga kapulisan natin ay pwede pa rin nating pagkatiwalaan, na ang mga kapulisan natin ay mabubuti pa rin ang kanilang mga puso. Kaya sa totoo lang mga kababayan, naawa po ako sa mga pulis na nakatayo ngayon. Dahil alam ko na kung hindi sila pulis, kasama natin silang nakikipagbaka ngayon. Alam natin na sa loob ng kanilang puso mabigat dahil gusto nilang ipaglaban si Tatay Digong. Pero wala silang magawa dahil kapag sila ay sumuway sa kanilang chief PNP, wala silang ipapakain sa kanilang pamilya. Gusto ko lang i-remind lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo, wala na po tayong tiwala sa media ngayon. Ang ABS-CBN, ang GMA, wala na. Hindi na nila binabalita ang nangyayari ngayon. Kayong mga vlogger, kayong mga ordinaryong mamamayan, kayo na nagla-live ngayon, kayo na nakikita sa buong mundo, iparating natin sa buong mundo na kaya natin pabagsakin ang another Marcos. It is not the first time. It is not the first time in the history of the Philippines na meron tayong presidente pinatansik. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, at posibleng may pang-apat pa. Ako po ay isang proud Mindanaoan. Nanggaling po ako sa hirap. Ngayon po ay nanggaling pa ako sa Laguna. Kanina po habang ako ay nasa opisina, hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Dahil awang-awa ako sa presidente na walang ibang ginawa kundi nagmahal sa Pilipinas. Awang-awa ako sa presidente na binigay ang buhay para sa mga Pilipino. Awang-awa ako sa presidente na kayang magpakulong ng sarili niya para sa kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo, at ng kinabukasan ng bawat Pilipino. Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay si Tatay Digong! Mga kababayan, sa ngayon po, si Tatay Digong ay nasa himpapawid na. Ang dalangin po natin ngayon sa mga kababayan natin, sa mga kapatid nating Muslim, sa mga kapatid nating Kristiyano, magkaisa po tayo. Ipanalangin po natin ang kaligtasan ng ating minamahal na si Tatay Digong. Ang kinabukasan po ng Pilipinas ay kinabukasan po ng ating mga anak. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa nauubos ang Duterte. Hindi lang si Tatay Digong ang nag-iisang Duterte. Nandyan pa si BP Inday Sara. Nandyan pa si Mayor Baste. Nandyan pa si Congressman. Nandyan pa si Congressman Paulo Duterte. Darating pa ang nag-iisang sumusunod naman na Inday Sara. Ang nagaganda si Kitty Duterte. Sobrang nakakahanga si Kitty Duterte sa ginawa niya kanina. Kung pwede lang niyang sapakin si Torre, ginawa niya na. Kung nakita ninyo sa live kanina, ang tingin ni Kitty, kung kaya lang humiwa ng mukha ni Torre, puro na sana, di sana yung mukha ni
aktore ay basag-basag na. Sobrang nakakaawa po si Tatay Digong. Mga kababayan, muli po, hindi pa po tayo natatapos dito. Please, stay vigilant. Maging mapagmatsyag po tayo. And be open. Lahat po ng nanonood sa live ngayon, I am talking to all of you. Please, help us share the live right now. Isigaw po natin sa buong mundo. Wala pong karapatan ang ICC dito sa Pilipinas. Matagal na po tayo nag-withdraw sa ICC. Meron po tayong justice system na umiiral dito sa Pilipinas. Why do we need other country, other jurisdiction, other people, other nationality to take care of our judicial system? We have a fucking judicial system here, and it is working very well. Kaya mga kababayan ko, maubos man ang boses natin dito, alam ko may kahihinatnan ang ginagawa natin ngayon.